5 paalala ng Diyos para sa mga magulang. Una, ituro sa mga anak ang daan ng Panginoon. Ang magulang ay may malaking pananagutan na ipakilala ang Diyos sa kanilang mga anak. Ang bawat aral, kwento at panalangin na ibinabahagi nila ay nagiging binhi ng pananampalataya sa puso ng bata. Ang mga anak ay parang punla. Kung maagang itinanim sa mabuting lupa ng salita ng Diyos, tutubo silang matatag sa gitna ng mga pagsubok. Hindi lamang dapat ituro ang tungkol sa Diyos tuwing linggo o sa simbahan, kundi araw-araw, sa tahanan, sa mga simpleng gawain at sa pagharap sa problema. Kapag nasanay silang lumapit sa Diyos sa lahat ng bagay, dadalhin nila ang ugaling ito hanggang sa kanilang pagtanda. Kawikaan 22 verse 6. Ituro sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki ay di niya ito lilimutin. Pangalawa, maging mabuting halimbawa sa harap ng mga anak. Ang mga magulang ang unang modelo ng pananampalataya sa mata ng mga anak. Bago pa man nila maintindihan ang Biblia, nakikita na nila ang buhay na ebanghelyo sa kanilang mga magulang. Kung nakikita nila ang pagiging mapagpasensya, mapagpatawad at tapat, natututo silang maging ganoon din. Ang tunay na pagtuturo ay sa pamamagitan ng halimbawa. Kapag nakikita ng bata na ang magulang ay nananalangin sa oras ng kagipitan at nagpapasalamat sa panahon ng biyaya, natututo silang magtiwala sa Diyos. Ang magandang asal at malalim na pananampalataya ng magulang ay nagiging gabay na ilaw sa landas ng kanilang mga anak. Deuteronomio 6 verse 6-7. Itanim mo sa iyong puso ang mga utos na ito at ituro mo ito sa iyong mga anak. Sabihin mo ito sa kanila kahit nasaan ka, sa bahay, sa daan, bago matulog at pagbangon sa umaga. Pangatlo, disiplinahin ang mga anak ng may pag-ibig. Ang disiplina ay isang paraan ng pagpapakita ng tunay na pag-ibig. Kapag minahal mo ang anak mo, gusto mong maituwid siya bago pa siya mapahamak. Ngunit paalala ng Diyos na dapat itong gawin ng may pagmamahal, hindi sa galit. Ang layunin ay hindi makasakit kundi maituro ang tama. Ang mabuting disiplina ay may kasamang paliwanag, gabay at pagpapatawad. Dito natututo ang bata ng tamang asal, respeto at takot sa Diyos. Kapag lumaki silang nadidisiplina sa tamang paraan, mas nagiging responsable at marunong silang magpasya ng may paggalang sa kalooban ng Panginoon. Kawikaan 13 verse 24. Ang nagmamahal sa anak ay dinidisiplina ito, ngunit ang hindi nagmamalasakit ay pinababayaan na lang. Pang-apat, huwag abusuhin o galitin ang mga anak. Ang mga anak ay mga kaloob ng Diyos, hindi pag-aari ng magulang. Kaya't hindi dapat abusuhin, sigawan o saktan sa salita at gawa. Ang paulit-ulit na pananakot o pang-aapi ay nagdudulot ng sugat sa damdamin at maaring maglayo sa anak sa magulang. Ang tamang pagpapalaki ay nakabatay sa pag-ibig at pag-unawa. Kapag nagkamali ang anak, dapat siyang ituwid ng may kababaang loob at malasakit. Ang magulang ay dapat ding marunong makinig at magbigay ng oras. Sa ganitong paraan, natututo ang bata ng pagtitiwala, paggalang at tunay na kahulugan ng pagmamahal ng Diyos Ama. Efeso 6 verse 4. Mga ama, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Panglima, magtiwala sa Diyos sa pagpapalaki ng pamilya. Ang bawat pamilya ay kailangang nakasentro sa Diyos. Kahit gaano kasipag, katalino o kabait ang mga magulang, kung wala ang Diyos sa kanilang tahanan, madali silang manghihina sa panahon ng problema. Ang pananalig at panalangin ng sandigan ng isang matatag na pamilya. Kapag laging inilalapit ng magulang sa Diyos ang kanilang mga anak at mga pangarap, makasisiguro silang gagabayan sila ng Panginoon. Ang tahanang may pananampalataya ay puno ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig dahil ang Diyos mismo ang pundasyon nito. Awit 127 verse 1. Kung ang Panginoon ay hindi magtatag ng bahay, walang kabuluhan ang pagod ng nagtayo nito.